po ng ating pong Pastora Norma, Pastor Hill, and of course Brother Ruben and the whole JOV Vancouver leadership team. Ako po ay na-assign po tonight to share the Word of God. So sa mga di po nakakakilala sa akin, ako po si Sister Paulette from JOV Saskatoon po. So dito po sa Canada. So si Pastor Hill at si Pastora Norma po, mga tinuring ko na po silang my second parents, no? Nanay at tatay ko po sila sa faith, and I'm so honored po na kahit po malayo po sila, nasa Vancouver, I'm still connected to them po. And I pray po mabless po tayo sa salita po ng Panginoon. And ang akin pong i-share ngayon is about people need the Lord. So ilagay niyo po sa comment section po, people need the Lord. Naniniwala po ba kayo ng iyong mga kamag-anak, mahal sa buhay, kapatid, magulang, no, lola, lolo, tita, tito, lahat po ng mga kakilala natin, mga kaibigan, kailangan po lahat ng tao ang Panginoong Jesus. Whether we admit it or not po, no, kailangan po natin si Lord. Amen. So, ang ating pong main text ngayon ay sa John chapter 14 verse 6. May apologies po. Galing po kasi ako sa work. I just had my 12-hour shift po. So, hindi ko po nagawa yung PowerPoint ahead of time. So, humihingi po ako ng paumanhin po sa mga nandyan po na sanay po siguro na may PowerPoint. So, hindi ko po nagawa ang ating PowerPoint. But I'll try my best po, no? If you have notes po sa phone or kung meron po kayong physical Bible, may notebook po kayo, pwede po kayo mag-take notes. So, ating pong main text po ngayon ay sa John chapter 14 verse 6. At sabi po dito ng ating Panginoon, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. No one comes to the Father except through me. So wala pong makakapunta sa Ama maliban po kay Jesus. So ang gusto ko po sabihin po sa ating lahat, si Jesus po ang tanging daan, si Jesus po ang tanging katotohanan, siya po ang buhay. People need Jesus, people need the Lord. At ito po ang gusto ko pong i-share po sa ating lahat, no, na hindi lang po tayo nandito sa mundo, no, para lang po magpakayaman, no, gawin po yung mga goals and dreams and aspiration po natin sa buhay. Marami po tayong mga pangarap sa buhay. Sino po dito may mga pangarap sa buhay? Ako po, marami po akong pangarap para sa sarili ko po, para sa ministry, para sa family ko po, no. Pero the ultimate dream na gusto ko pong makita ay marami pong maligtas na mga tao, maraming maligtas na kaluluwa. Amen. And the deepest need of every person, alam niyo po ba yung pinaka deepest need po ng bawat tao, yung may hinahanap ka na kahit anong gawin mo, hindi po success, hindi po pera, hindi po relihiyon, kundi ang magkaroon ng relasyon sa Panginoong Jesus. Amen. Marami pong artista ngayon, no? Bakit po sila nagpapakamatay? Bakit po maraming artista, no? Nangangaliwa, no? Maganda na po yung asawa nila, no? Kamukha na po ni Piolo Pascual yung asawa nila, kamukha na po ni Marian Rivera. Pero bakit po? Ano po ba ang kulang? Bakit po sa kabila ng success, sa kabila po ng may house and lot sila, may Ferrari, kumbaga, mayaman, marami pong ari-arian, bakit po hindi po sila kontento sa buhay? Dahil po, ang totoong need ng tao ay hindi po kahit anong bagay, hindi po success, hindi po pera, hindi po relihiyon, no? It is a relationship with the Lord Jesus Christ. At alam niyo po, ang mundo natin, nag-o-offer po yan ng maraming substitute. Amen. Maraming solution for brokenness. No, marami po sa atin ang broken. Sino po dito ang broken, no? Amen. Lahat po tayo ay broken. Sira ang buhay kung wala po ang Panginoong Jesus. So ang mundo po nag-offer po ng education, no, na kapag mataas yung pinag-aralan mo, igagalang ka ng mga tao, mataas ang tingin sa iyo, no? Maraming tao na i-involve sa politika, maraming tao po na i-involve sa self-help. Amen. Sa pleasure, no? Name it. Ano po ba mga pleasure sa mundo? Kayamanan, wealth. Yet hearts remain empty. Marami pa rin pong puso ang empty, fearful, takot, at nawawala. Maraming tao ang wala pong direksyon ng buhay. Humanity's greatest need is Jesus. Amen? Lagyan niyo po sa meeting chat po niyan, I need Jesus. Amen?
Naniniwala po ba kayo na kailangan niyo po si Jesus? Amen. Minsan po mga tao, especially dito po sa Canada na meron na pong magandang bahay, may career, kumbaga lahat na meron sila, no? Minsan hindi na nila hinahanap ang Panginoon. Pero sa totoo lang po, pag mag-isa lang po yan, makikita po natin na kailangan po nila si Lord. No, hindi lang po nila ina-admit sa kanilang sarili na kailangan nila ang Panginoon. Pansin niyo po ba, meron po ako isang illustration ng mga magulang ko po kay Kristo. Kapag ang isang tao ay nauuhaw, no, a thirsty person, kahit po surrounded po siya ng tubig alat or tubig dagat, iinumin po ba niya? Amen. Sino po dito nakainom na ng tubig dagat? No? Pag nasi-swimming po, pag nag-outing, no? Lots of water are available pero hindi po sila makakapag-satisfy. Na kahit anong uhaw mo, hindi kayo inom ng tubig dagat dahil hindi naman po yun fit to drink. Gets nyo po ba? Ang kailangan po ng taong nauuhaw ay tubig na may yelo, no? Kung merong coke dyan, kung merong masarap na soft drinks, malamig na soft drinks, yun yung iinumin niya. Amen? Hindi po makakapag-satisfy ang tubig dagat, no? Amen? Ganon din po tayo. Ang tunay po na makakapag-satisfy po sa atin na hindi po yung alternative ng mundo, kundi ang Panginoong Jesus. Amen? May kausap po ba ako dyan? Praise God. So, number 1 is that people need the Lord because sin separates us from God. Ang kasalanan daw po ang naghiwalay sa atin sa Diyos. Amen? Sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat daw po ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. So pag sinabi po natin hindi po tayo perfect, ay totoo po yan. Wala po talagang perfect. Amen? Dahil po lahat po tayo, we didn't meet the standard of God. Lahat po tayo pumalpak. Lahat po tayo nagkasala. We all need Jesus. At sabi po sa Isaiah 59 verse 2, your iniquities have separated you from God. Ang ating pong iniquities o sa madaling salita, mga kasalanan, ang nakapaghiwalay sa iyo sa Diyos. Do you know that your sins, our sins, hindi pa po tayo pinapanganak, no? Makasalanan na po tayo. Ang ating po mga kasalanan ay nagpalayo sa atin, nagpahiwalay sa atin sa Panginoong Jesus. So ang kasalanan po, it is universal. Lahat po ng tao ay nagkasala. At alam niyo po ba ang damage na nakukos o nagiging bunga ng kasalanan? Marami po. Ano po ang nadadamage ng kasalanan sa buhay natin? Unang-una na po ang ating pong relasyon sa Panginoong Jesus, our relationship with God, our relationship with others. No? Kapag nagkasala po tayo, nagsinungaling po tayo, may ginawa po tayo hindi maganda, no? Nawawala po yung tiwala ng asawa po natin sa atin, nawawala po yung tiwala ng mga anak natin sa atin, ng kaibigan natin, nawawala po yung tiwala, yung trust, marami pa pong iba, etc. No? Our relationship with others is being damaged by sin, our inner peace, hindi ka mapakali, hindi ka makatulog. Bakit? Dahil alam mo meron kang kasalanan sa puso at hindi ka mapanatag. No human effort can remove this sin in our life. Wala pong kahit anong kaya nating gawin ang kayang makapagtanggal ng kasalanan sa buhay po natin. Amen. May kausap po ba ako dyan? Maglagay nga po kayo ng heart, ng emoji, ng emoticon, ng confetti kung nakikinig po tayo. Amen. Palakasin niyo po yung loob ko. Praise God. So sa application po natin, no, good works alone cannot save us. Hindi po mabubuting gawa ang makakapagligtas sa atin. Marami po akong kakilala, no, especially Catholic po ako dati po. So meron po akong kakilala, sabi niya, mabuti naman akong tao. Maliligtas ako dahil mabuti ako. Dahil tumutulong naman ako sa mga nangangailangan, no. Nagdo-donate ako sa church. Talagang ano po siya, tawag po dyan, charity, gumagawa ng charity, no, nag-volunteer sa church. Pero alam po natin, no, na ang mga good works alone cannot save us. Religion without Christ cannot heal the heart. Amen. Meron po tayong religion, pero kung wala po si Jesus doon, hindi po niya kayang pagalingin ang ating puso. Amen. And number 2, mabilis lang po ako, no.
Number 2 is that people need the Lord because only He saves. Sabihin niyo po sa comment section sa meeting chat, Jesus saves. Ibig sabihin, si Lord lang po, si Lord Jesus lang po ang kaya makapagligtas sa atin. Hindi po yung kapitbahay mo. Yung minsan nga, pag umutang ka sa kapitbahay mo, minsan di ba tinataguan ka pa? Amen. Amen. Di ba? Kapag nangailangan ka na ng pera, wala nang nagpapakita sa iyo. Bakit? Kasi hindi po natin maaasahan ng tao, no? Kumbaga, iba-iba ang isip ng tao, di natin matansya. Amen. Pero si Lord, siya po ang kaya magligtas sa atin. Amen. Praise God. So sabi po sa Acts chapter 4 verse 12, nor is there salvation in any other. Wala na pong salvation sa kahit sinong tao, hindi po si Muhammad, hindi po si Buddha, hindi si Allah. Wala po tayong pwedeng puntahan, kilalanin, na makakapagligtas sa atin kundi si Lord Jesus lang po. Salvation is found in no one else. Hallelujah. Jesus Christ died and rose again for humanity. Sino po ang Diyos na nabuhay? Sino po ang yung mga si Allah, buhay ba siya ngayon? Si Muhammad, buhay ba siya ngayon? Si Buddha, buhay ba siya ngayon? Nabuhay siya, namatay siya, hindi sila nabuhay muli. Pero si Lord Jesus, siya ay nabuhay, namatay, at nabuhay na maguli after 3 days. Amen? Jesus died and rose again for humanity. So si Jesus po, hindi lang po siya, He is not merely a teacher. May mga nagsasabi, ay si Jesus, good teacher lang yan. Pero alam po natin sa mga naniniwala kay Jesus, na hindi lang po siya good teacher, kundi siya ay Savior. Amen? He is our Redeemer. He is the Son of God. Hallelujah. And the cross, nung pinasan po ni Jesus ang krus, it demonstrates the justice of God, the love of God, the mercy of God. Sino ba naman tayo para tubusin ni Lord Jesus sa kasalanan natin? Tayo po yung dapat mapako sa krus. Kung meron pong righteous judge na magja-judge po sa atin, tayo po ang guilty. Imagine mo po yung mga nagawa mo pong kasalanan. Mula po nung pinanganak ka, mula nung baby, no, newborn po tayo hanggang ngayon. Tingnan niyo po kung gaano karami nagawa nating kasalanan. At kung tayo po'y haharap sa hukom o sa judge, tayo po'y mapiplead na guilty. Amen. Nagsinungaling ka, ganito, marami. Lahat na ng kasalanan po na pwede po nating i-mention, no? But Jesus, He paid the price on our behalf. Na tayo po yung dapat maging guilty. Amen. Thank you, Jesus, dahil siya po ang nagligtas sa atin. He paid the penalty of our sins. Meron pong nakulong. Meron pong namatay para sa atin on our behalf. Thank you, Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, meron po akong isang illustration. Si Lord Jesus po ang kaya magligtas sa atin. Imagine niyo po, meron po isang taong naglulunod. Ang taong nalulunod po, hindi po nila kailangan ng advice. Amen. Ang ibig sabihin ko lang po, ang taong nalulunod, kailangan nila ng saklolo. Kailangan nila ng rescue. Amen. Kailangan nila ng may sasagip sa kanila. May tatapo na life vest, no? Talagang i-rescue sila sa pagkakalunod. Amen. They need rescue. And ganon din po tayo, ganon din pong kahabag-habag ang ating sitwasyon. Kaaba-aba po yung ating sitwasyon. We need rescue. Amen? As si Lord Jesus po ang nagligtas sa atin. He is our Savior. Hallelujah. So number 1 is that people need the Lord because sin separates us from God. Ang kasalanan ang naghiwalay sa atin sa Diyos. Pangalawa po, people need the Lord because only He saves. Si Lord Jesus lang po ang kaya magligtas. Amen? Hindi po ang ating mabubuting gawa. Kaya hindi po, ay, grabe, nag-church ako. Alam niyo ba, talagang nag-i-involve ako sa youth. Ganito, talagang hindi ako ma-absent sa church. Hindi po yun ang batayan ng ating kaligtasan. Ang batayan po ng ating kaligtasan ay manampalataya to put our faith, to put our trust, to put our hope in the Lord Jesus Christ. Amen? At pangatlo po, people need the Lord because He changes lives.
ang Panginoon po ay kaya pa rin pong magbago ng buhay. Yung mga naririnig po nating testimony, yung mga dati pong drug addict, yung mga dati pong LGBTQ, yung mga dati pong ganito ang buhay, binago ng ating Panginoon, yung dating may depression, may anxiety, may takot sa puso, no? Kagaya po ng testimony po ni Ate Susan from Japan, marami na pong binago ang Panginoong Jesus. He changes so many lives. So sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Kapag tayo daw po ay na kay Kristo na, tayo daw po ay bagong nilalang na. The old has gone and the new has come. Yung dati nating buhay, yung dating Paulette, ay hindi na siya yung dati. Kasi bago na siya kay Kristo. So, hindi na po tayo magpapakondem. Ay, grabe, nakukondem pa din ako sa ginawa ko 10 years ago. Hindi, malaya ka na dyan, kapatid. Mga ate, kuya, mga magulang ko po kay Kristo, no? Mga tatay at nanay ko po kay Lord. I want to remind you po, if anyone is in Christ, he is a new creation. At si Jesus ay kayang magbigay ng forgiveness, kaya kanyang bigyan ng kalayaan, kaya kanya patawarin, kaya kang bigyan ni Lord ng purpose, ng peace sa puso mo, ng hope. Kung kailangan po natin ng hope sa ating buhay, Jesus brings that in our life. Amen? Marami pong addictions ang natatanggal. Dati kang manginginom, dati kang may maraming bisyo, pero kaya kang baguhin ng Panginoon. Amen? Huwag po tayo mawala ng pag-asa. There's like many families being restored, shame being removed. No, dati hindi ka makatingin sa tao dahil hiyang-hiya ka, pero binago ka ng Panginoon, pinatawad ka ng Panginoon, at ngayon masasabi mo, it is by the grace of God na nakakatayo ako ngayon. It is by the grace of God, hindi dahil mabuti ako, hindi dahil pinagmamalaki ko yung ginawa ko, pero dahil kahit ito yung ginawa ko dati, alam ni Lord yung ginawa ko, pero binago niya ang buhay ko. Shame is being removed in our lives. Our hearts are being transformed, nababago ang puso natin. Amen. At ang Panginoong Jesus, He changes ordinary people into living testimonies. Kaya mahalaga po, bakit po natin sinishare yung testimony natin? Ito yung ginawa ni Lord sa buhay ko. Bakit lagi pong si Brother Ruben every Friday evangelism, nag-aas po siya ng mga testimony? Dahil po, there is power in our testimonies. Kung paano ka binago ni Lord, malay mo yung nakakarinig pala, no? Ganon din po yung pinagdadaanan niya, or na-bless siya, na-encourage siya sa testimony mo. Alam niyo po, nagiging source of encouragement po ito, at nagpapatunay na merong Diyos na kayang magbago ng buhay ng tao. Amen. Sorry po. May tawag po dyan, 12-hour shift po kasi ako ngayon, so medyo pagod na po. Anyways, nagigets po ba natin ang lesson po natin? Amen. Jesus changes ordinary people into living testimonies. Amen? At pang-apat po, bakit po kailangan ng mga tao ang Diyos? Why do people need the Lord? People need the Lord because eternity is real. Alam niyo po, marami pa akong nakikita sa Facebook, no? Yung may mga nakasindi yung kandila, no? Hindi po natin masabi yung buhay ng tao. Malalaman ko na lang po, meron pong, inuwi na po ng Panginoon, no? And my first question is, naka-receive ba yung tao na yung kay Lord? Did that person, that relative, that loved one, that friend, did they receive and accepted the Lord Jesus in their hearts? Amen? Maatim po ba natin na tayo po yung ligtas lang, pero yung mga mahal po natin sa buhay ay hindi sila ligtas? Maatim po ba natin na tayo po kasama ni Lord, nasa piling ni Lord, pero sila hindi? Amen? People need the Lord because eternity is real. Meron pong pangwalang hanggang buhay. Ang buhay po natin sa mundo, hindi lang po dito yan. Meron po naghihintay ng eternity. And our life here on earth, katiting lang po yan compared sa buhay na mararanasan po natin sa pangwalang hanggang buhay, eternity. Amen? Nagigets niyo po ba ako? So sabi po, sa Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed for men to die once. But after this, the judgment. May naghihintay po na judgment. No, hindi ko po kayo tinatakot, pero ito po yung totoo.
Amen. There is a coming judgment. Meron pong maghuhukom sa atin at yun po si Lord. Dalawa lang po ang patutunguhan ng tao, no? Ayoko po kayo takutin, pero totoo po. Is either we are going to be with the Lord Jesus in heaven, or we are going to be sa kabilang dako, no? Sa hell. At maaatim po ba natin ang ating mamahal sa buhay ay hindi po natin kasama sa heaven? Amen. There's an eternity. Amen. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So I wanna remind everyone po, meron pong eternal life. Totoo po ang eternity. And marami pong sasabi, okay lang yan. Marami pa tayong time, no? Mag-enjoy lang tayo dito. Pero hindi po, totoo po, meron po tayong eternal life. So our life, now that we have the Lord Jesus Christ, sa mga nakatanggap na po kay Lord at tatanggap pa lang po, our perspective now is an eternal perspective. Because life is temporary, because eternity matters, and that Jesus offers eternal life. Amen? Every person must decide what they will do with Jesus. It's either people have Jesus or people don't have Jesus. Dalawa lang po yan. Wala pong in between. It's either meron kang Jesus o wala kang Jesus. Kapag meron kang Jesus, isa lang ang patutunguhan po natin, no? We will be with Jesus in eternity. Pero pag wala kang Jesus, ang mga taong walang Jesus sa puso nila, they will suffer eternal punishment in hell. Kaya po, ang aking pong panalangin, na tayo po, may we come to realize that we need the Lord because there's an eternity at stake. Ibig sabihin po, meron pong eternal life. Eternity is real. Totoo po ang pangwalang hanggang buhay. At ang tanong ko po sa atin ngayon, did we really accepted the Lord Jesus? Hindi po dahil nag-a-attend po tayo lagi ng Friday evangelism, lagi po tayo nandito, ay ligtas na po tayo. My challenge is, tayo po ay tunay na ligtas kung tayo po ay tumanggap ng tunay. If we really, genuinely accepted the Lord Jesus in our hearts. Amen. Kung meron po tayong Jesus sa ating buhay. No, if we confess with our mouth and believe in our hearts that Jesus Christ is Lord and God has raised Him from the dead, you will be saved. So ang tanging requirement lang po ng Lord para po tayo maligtas, para po ba pag may mga mabubuting gawa po tayo, kapag nagsisimba po tayo, kapag nasa online prayer po tayo, hindi po. The only requirement for salvation is by grace through faith. Kapag tayo po tinanggap natin ng libreng kaloob ng Diyos, ng kaligtasan, na may pananampalataya. Amen? People need Jesus. People need the Lord because sin separates us from God. Kung wala po tayong Jesus sa buhay natin, isa lang po ang patutunguhan natin. And it is not in heaven. Tayo po ay eternally separated from God. Lahat po ng tao ay destination natin ang hell. Pero praise God, dahil po si Lord Jesus, while He was hanging on that cross, alam niyo po nung si Jesus ay nandoon sa krus ng Kalbaryo, nung siya po ay nakapako, iniisip ka po niya. Iniisip niya po si Nanay Teresita. Iniisip niya po si Lola Juanita. Si Ate MM, iniisip ka niya. Iniisip ka po ni Lord. Iniisip po kayo ni Lord, si Ate Sheena, si Ate Shiley, no, si Ate Net. Lahat po tayo ay nasa isip po ng Panginoong Jesus nung siya ay nakapako. Dahil pumahal po tayo ng Panginoon and He wants to save us, to rescue us. And it is only Jesus that can save us. Salvation is found in no one else. For there is no name under heaven by which we must be saved. Wala nang ibang pangalan pa. Hindi po si Pastora Norma at si Pastor Hill ang makakapagligtas po sa atin. Hindi po ang online prayer ang makakapagligtas po sa atin. Hindi po si Paulette Kahipo na nagsishare po sa inyo ang makakapagligtas sa atin. There is only one name, and that is the name of Jesus. Jesus transforms lives. And that there is an coming eternity. Totoo po ang pangwalang hanggang buhay. Eternity is real. So, ang akin pong invitation po sa bawat isa sa atin is to come to Jesus today. Amen? To trust Him completely. 100% na po ba nating sinuko ang ating buhay sa Panginoong Jesus?
O marahil may agam-agam pa po tayo sa puso natin. 50-50 pa po tayo na, Lord, hindi ko pa kaya ibigay yung buong buhay ko. Lord, pwede po bang 50% lang muna? Installment lang muna. Para pong pag pag nagbabayad ng utang, installment, no? Installment. Hindi po gano'n, no? Ang ating pong pagbibigay ng buhay sa Panginoon, 100%. Wala na pong agam-agam sa buhay natin. Hindi po natin alam, no? Tomorrow, sa makalawa, the next day, hindi po natin hawak ang buhay natin. What if iuwi po tayo ng Panginoon? What if, no? Hindi ko po kayo tinatakot, pero ito pong realidad, no? What if wala po tayong Jesus sa buhay natin, and then inuwi na po tayo, no? Nakakalungkot na reality po. And not to scare us, but to tell us, habang may panahon pa, habang nakakahinga pa po tayo, hindi po kayo katulad ng mga pasyente kong nasa ospital na naghihingalo na, no? Na may oxygen na naka-walker na hindi na kayang dumumi ng mag-isa. Di na nila kayang umihi ng mag-isa, kailangan nila ng tulong. Wag po nating hintayin na tayo po ay dumating pa sa ganong sitwasyon bago po natin isuko ang ating buhay. Habang malakas pa po tayo, isuko na po natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen. Isuko na po natin ang ating buhay. Na Lord, kasi hindi ko pa kayang iwan to. Lord, mahirap. Lord, hindi ko pa kaya. I want to challenge you po. Today is the day of salvation. Hindi po tomorrow, hindi po next week, hindi po next month. Amen? Today, habang naririnig po natin ang tinig ng Diyos, habang meron pa po tayong tengang nakakarinig at hindi pa po tayo naka-hearing aid, kagaya ng mga pasyente ko po, no, habang po naririnig po natin ang tinig ng Diyos ngayon, tayo po ay isuko na natin ang buhay natin sa Kanya. Amen. Hallelujah. So, anyayahan ko po kayo, no, sa isang prayer. No, kung meron po ditong nais na tanggapin ng Panginoong Hesus. And I believe this word ay hindi lang po para po sa mga kailangan pong tumanggap sa Panginoon, kundi kahit tayo po ay Kristiyano na gusto po nating i-surrender, i-resurrender po ang ating buhay. Marahil po, tayo po ay napalayo sa Panginoon, no? Naging lukewarm po tayo, na nawala po tayo ng gana sa paglilingkod sa Panginoon, napagod po tayo, no? To recommit our life to the Lord. Na Lord, here I am. Gusto ko ulit isuko ang buhay ko, no? So, aanyayahin ko po kayo, no, sa isang prayer. If you wanna open your microphone, pwede po, no? Sa mga nais pong tumanggap sa Panginoong Jesus, to have Jesus in our hearts. I want us to have an assurance of salvation. Na gusto ko pong maging sure, maging tiyak po tayo na tayo po'y ligtas. Amen. Na we have the Lord Jesus in our hearts. Amen. Kung tayo po'y merong Lord Jesus, hindi po kalugihan na meron kang Jesus sa puso mo. Hindi po boring maging Kristiyano. Hindi po boring na sumunod sa Panginoon. Inisip na, ay, pag naging Kristiyano ako, madaming bawal. Bawal ganito, bawal ganyan. Alam niyo po ba, na sa mga ganong ways po na maraming bawal, actually, mas malaya pa nga po tayo eh. Yung mga actually, yung mga nagiinom po sa labas, na malungkot po yung mga yan. Yung mga, kung ano-ano pong ginagawa sa labas, na malungkot po sila, depressed po sila. Pero kapag ikaw mayroon kang Jesus, kahit wala kang milyones, kahit wala kang pera sa bangko na masasabi mo meron kang ipon, no, meron kang naipundar, pero ikaw yung pinakamasaya, pinakakontentong tao. Bakit? Dahil meron kang Jesus sa puso mo. Amen. Hallelujah. May kausap po ba ako dyan? Praise God. Praise the Lord. Amen. So tayo po ngayon ay mag-pray. Praise Jesus. Thank you, Lord, for your word. Hallelujah. So, sundan niyo po ako sa isang panalangin. Prayer of salvation. Amen. Amen. Sige po, sa mga gusto pong sumabay, sabihin po natin, Panginoong Hesukristo, Panginoong Jesus, Panginoon Jesus, alam ko po na ako ay makasalanan. alam ko po na ako'y makasalanan. Humihingi po ako ng tawad Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. sa lahat ng aking mga kasalanan. Naniniwala po ako Naniniwala po ako na ikaw ay namatay
na na ikaw ay namatay matay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay sa krus Naniniwala krus po ako na ikaw namatay sa sa krus para iligtas ako para iligtas iligtas ako at nabuhay kang muli. at At nabuhay nabuhay ka ka muli. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon Tinatanggap Tinatanggap kita kita bilang bilang aking Panginoon at tagapagligtas. at at tagapagligtas. tagapagligtas. Pumasok po kayo sa aking puso Pumasok po kayo sa aking puso at baguhin mo po ang aking buhay. at Baguhin mo po ang aking aking buhay. Maraming salamat po Maraming Salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal sa iyo sa walang hanggang walang pagmamahal mahal at kaligtasan. at kaligtasan. Puspusin mo po ako ng iyong banal na espiritu Puspusin mo ako sa iyong banal na espiritu. Hayaan niyo pong lakaran ko ang iyong kalooban. Hayaan ninyong lakaran ko ang iyong kalooban Oban Ang iyong kalooban sa aking buhay. iyong kalooban Sa aking sa buhay. aking buhay Sa pangalan ni Jesus. sa sa pangalan pangalan ni ni Jesus. Amen and amen. 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 Praise God. Amen. Amen. Praise God. Praise God. So sige po, Brother Ruben. Maraming salamat po, Sis Praise the Paulette, sa Lord. Word of God ngayong Praise God. share. Salamat sa buhay ni Sis Paulette na ginamit ng Lord kahit siya ay galing pa sa 12 hours na duty po. Amen. Tatawagin po natin si Pastor